Binabati ko kayong 10. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili, ha? Yes, ang galing-galing dahil bahagi na kayo sa very prestigious list na ito. And, good evening. Talaga naman nag-bangs ka tonight. O ano ang pakiramdam na nasa libu-libong kabataan na nangarap, ha? Isa ka sa napasama ngayon sa top 10 sa bahay ni Kuya. Sobrang saya po. As in, sobra. Kasi parang dami pong gusto na part sa top 10. Trisha, ngayong bahagi ka na ng top 10 at lumaki na rin ang posibilidad na umabot ka sa Teen Big Night. May mga pagbabago ba kaming maaasahan sa'yo? Any changes from you? Opo. Asahan na lang po na I will change po for the better. Tapos I will become more matured po this time. Okay, maliban naman sa ating top 10, isa pang listahan ang malalaman natin sa gabing ito. At yan ay, alam niyo na, ang latest set of nominees na ating pag-uusapan. At yan naman ay sa aking pagbabalik. Thank you, housemates. Ngayong umabot na sa top 10 ang ating mga teen housemates, mas mahalaga na talaga para sa kanila na manatili sa bahay ni Kuya at umabot sa ating Teen Big Night. Kaya't napakahalaga ring makilala ang 10 kabataan na ito. At para malaman nyo kung sino ang dapat nyong iligtas, sino ang dapat nyong paabutin sa ating Teen Big Night, at sino ang maaaring maging latest Teen Big winner, ngayon ay babalikan natin ang pinagdaanan ng mga teen housemates nitong mga nakaraang linggo. Unahin muna natin ang 5 Pinoy housemates. Panoorin yung lahat. Dalawang lalaking teen housemate na lamang mula sa grupo ng mga Pinoy ang natitira sa loob ng bahay ni Kuya. Dalawang magkaibang personalidad na sa loob ng halos 7 linggo ay ating nakilala. Sina Angelo at Ivan. Magkaiba ang pinanggalingan at mundong kinalakihan. Kaya sa magkahiwalay ding bahay ni Kuya, sila nakilala. Si Angelo ay nakilala sa loob ng villa. Siya ang scholar na nagmula pa sa malayong probinsya ng Antique sa Visayas. Sa una ay nahirapang makisama. Naging alangan ang tingin sa sarili dahil simpleng buhay na kinamulatan niya. Nanatiling tahimik at tila masyadong seryoso ang pagtingin sa buhay. Dahil na rin sa mabigat na responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat bilang tagapagtaguyod ng kanyang pamilya. Ngunit sa tulong ng mga nakilalang kaibigan, unti-unti nating nasilayan ang mga ngiti sa kanyang mukha. Tila nagsimulang magliwanag ang kanyang pagkatao nang muli niyang binuksan ang sarili sa pagiging bata. Natutong tumawa at makilaro. Dati po talaga, minamaliit ko po yung sarili ko po. Parang pinuput down ko po talaga yung sarili ko. Tapos medyo mahina pa yung loob ko. Pero, ano po, as I stay longer po dito sa PB, sa bahay niyo po, ang dami ko po natutunan. Muling nasubok ang kanyang katatagan ng makita ang nanilbihan sa mga kasama ang ilang halos 2 taon na niyang hindi nakikita. Ngunit napagtagumpayang maipakita na handa siyang magsakripisyo sa abot ng kanyang makakaya at dakila ang pagmamahal sa kanyang ina. Si Ivan naman sa apartment agad na pabilang, kasama ng mga kabataang lumaki sa komportableng pamumuhay. Una natin siyang hinangaan at nakilala sa kanyang kakisigan at kagwapuhan. Lahat nabighani sa kanyang malaanghel na mga ngiti. Ngunit kanyang pinatunayan na higit pa sa pagngiti ang kaya niyang ibigay. Bilang nakakatanda sa mga kasamahan, ang mga balikat niya ang naging sandalan ng ilan. Nakinig at nagpayo sa mga itinuring na kaibigan. At bagaman hirap sa pagsasalita ng Tagalog, sipag na nag-aral, nakinig, at sinikap na makipag-ugnayan sa lingwaheng kinalakihan ng kanyang mga kasamahan. Ikaw, bataw, patani! Gayunpaman, hindi pa rin naiwasan ang mga di pagkakaunawaan. Nakapagbitiw ng mga pananalitang nakasakit sa ilan. We feel like we got cheated. Because when judges saw your faces, Ngunit ang naging kagandahan, natuto siyang umamin sa kasalanan, I didn't see it, I'm sorry. makibagay at magbigay sa mga kasamahan. I survived with complete strangers, depended on them. I got happy with them. I did so many tasks together. Si Devon, ang bubbly promdi ng Cebu. Sa pagpasok niya sa bahay, pakikibagay sa mga kasama ang kanyang simpleng hangad. Matagal pa akong maging comfortable sa kanila. Baka hindi ako masyadong ma-close po sa kanila. Ganun po.
At sa pagdaan ng mga araw, nahanap niya ang mga kaibigang totoo na magiging sandalan niya sa mga oras ng tagumpay at pagkabigo. Pinatunayan niya ang lalim ng pagmamahalan sa pagitan ng isang ina at ng kanyang anak. Amo ko yan! Oy, alaki! Handang tiisin ang kahit anong hirap alang-alang sa kapakanan ng mahal sa buhay. Ngayon po, inisip ko po, malaya na po yung pananaw ko sa buhay. Parang gagawin ko po lahat for my family. Sa loob ng bahay, natuto niyang harapin ang kinatatakutan at subukin ang kakayahan. Ngunit sa pananatili niya sa loob ng bahay ni Kuya, ano-ano pa kaya ang kaya niyang patunayan? Sa anong challenge din naman po yung darating. Gusto ko po, nasaan ko po sa sarili ko na ibibigay ko po yung lahat-lahat po. Si Trisha ang athletic news ng Davao, hindi madalas maging hadlang ang kanyang edad dahil siya ang pinakabata. Immature at spoiled kung tawagin. Sa bahay namin, lahat ng gusto ko kainin, papaluto ko lang sa katulong. Unti-unti niyang natutunang makisama at intindihin ang iba. Nasasabi ko po talaga na I've changed po for the better po. Ilang beses mang nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa mga kasama, paulit-ulit siyang naging matatag sa gitna ng bawat pinagdaan ng problema. Ang buhay po, hindi lang po siya puro masaya. Tapos, kailangan din po natin ng trials po para po mas maging matatag po yung isang tao. Patunay lamang sa tibay at galing ng puso ng isang dalagang Pilipina. Pero ang tanong, sapat na nga kaya mga natutunan niya para maipanalo ang mga susunod na laban? There's always room for improvement po. Si Fritzy, ang charming angel ng Cebu, di may kakailang taglay ng likas na ganda, ngunit sa likod ng maamong mukha, isang babaeng may paninindigan ang makikita. Kung ang mga kasama niya ay madalas masangkot sa pagchichismisan, isa si Fritzy na mas minabuting manahimik kaysa makasakit ng kasama. Dapat responsible kami sa lahat ng aming actions and yung words na sinasabi namin. Hindi umurong sa bawat hamon na kanyang hinarap. Patunay lamang sa karakter ng kanyang pagkatao na hindi dapat malitin. Sinurpresa ang lahat nang ipakita niya ang angking galing sa musika, dedikasyon at disiplina. Kaya kami na ang mag-decide sa lahat naming gagawin if ano yung right and wrong. At sa mga darating na hamon, manatili pa nga kayang buo ang kanyang damdamin. Tatlong iba't ibang dalaga, tatlong buhay na pinagsama, tatlong mukha ng Pilipina. Kaninong pangarap ang natutupad? Kaninong buhay ang mababago? Sila ang makabagong kabataang Pilipina. My daddy cried.